Hello guys, good day. Welcome back to my channel RT Engineering. And for today's tutorial, we will be discussing about how to make the portable application using C# and Visual Studio application, and of course with the aid of the ChatGPT. So ang sample natin ngayon is as per the table 9.3.1.1. So minimum depth of non-per-stressed beams as per ACI ito. So yan. Punta tayo doon sa sa ChatGPT. And by the way, naka-subscribe ako rito. I'm using version 4.0. So attach lang natin, screenshot lang natin yung caption or ano ba yung tawag doon? Screenshots, yes, from our reference. Then paste natin dito sa ChatGPT, then formulate tayo ng ng ang tawag doon, pinaka rule or utos natin. May ano yun English hindi ko lang maalala. So yun, i-formulate natin dito. So it's up to you kung anong isulat natin or ninyo para lang detailed na ibigay ni ChatGPT yung magiging sagot, of course. So yun, nang sinabi ko dito, create a portable application using C# language from the attached data. So include also the input data. Kasi mayroong option kasi guys kapag gumagawa kayo using sa Visual Studio, pwede kayo mag-create directly, mag-input, drag lang text boxes, button, labels, doon mismo sa form. So ang gagawin natin dito, isasama natin dun sa code para hindi na tayo mag-formulate. Kaso nga lang dapat i-detail talaga. Ibigay mo ng detail dun kay ChatGPT. So after ma-input natin yung gusto nating prompt, yun, prompt pala. Prompt yung term dun. So enter natin, as you can see, ito yung nag-develop si ChatGPT ng code C#. So of course, kailangan may knowledge ka na rin sa C# language or yes, and sa ChatGPT and of course sa Visual Studio. Kasi hindi mo siya ma-check and ano bang tawag doon? Hindi mo siya ma-modify ng maayos kapag wala kang knowledge. So anyway, kahit walang knowledge, pwede siya mag-generate. Kaso nga lang, hindi mo siya ma-check ng maayos. Yan. Nag-prompt ako ulit kasi sabi ko, ito yung gagamitin natin. Kailangan kasi dun sa pag-create natin ng Visual Studio, may default yan, may default forms. Then right-click na natin view code. Tapos yung ma-generate na solution niya, yun ang gagamitin natin dito. Kasi initially, kapag hindi natin ibigay yung prompt kay ChatGPT, ang bibigay niya yung sarili niyang default. So, yan. Copy ko na lang yan and paste ko dito. Replace ko. So, as you can see, i-check ninyo yung sa baba na yan. Dapat naka-check yan palagi. No issues found. Then, run natin. As you can see, ito yung default niya. So, hindi pa ako satisfied. So, yan ako muna sa start position niya sa center. So, as you can see, na-center na siya. Then, ito yung default na interface na na-formulate ni ChatGPT, pero okay na rin kasi nakapag-generate na siya ng minimum depth as per sa data na in-input natin. Okay? So, pero may mga modification pa tayo na i-check mamaya. Then of course, we need to verify the result based sa manual calculation kasi hindi lang dapat na mag-base lang tayo sa result ng ChatGPT. We need to check and verify from our manual calculation. It should be matching or mag-match sila. Kasi kung hindi, useless din yung na ma-generate ng ChatGPT. Okay? And as you can see, yung na-generate ng ChatGPT compare sa manual calculation natin, compare natin sa lahat ng mga support condition. Okay? And by the way guys, yung number 1 expression na yan, yung naka-quote na yan, ito yung value para sa Fy is equals to 420 MPa only. Then, sinasabi dito, for the other cases, minimum H shall be modified in accordance with 9.3.1.1.1 through 9.3.1.1.3
as appropriate. So yun. Kasi for normal weight and Fy is equals to 420 pa lang yun. So yun. Ibig sabihin, more than or more or less ng 420 MPa, kailangan natin yan i-modify using sa factor na 0.4 plus Fy over 700. Ito pala, yung sa section 9.3.1.1.1. For Fy other than 420 MPa, the expression in table 9.3.1.1 shall be multiplied by this factor 0.4 plus Fy over 700. Iyon. Kaya pag hindi na 420, kailan natin yung multiply. Okay? So as you can see, nagmamatch yung mga value natin, pero kailangan natin i-modify yung interface kasi medyo hindi siya pa maganda. Kasi default na yan, result ni ChatGPT. Pero kung satisfied ka na sa result niyan, hindi, okay na yan. So wala nang problema. Ang kagandahan dito guys, pag direct na code, mas mabilis siyang i-edit. Compare sa mag-formulate ka ng form, then i-drag yung labels, yung combo box, and text boxes, and buttons. So medyo hassles, hindi naman hassle, text time sa pag-adjust. Whereas kung by code na, text na lang, i-change natin. So yun, kailangan ko i-screenshot muna, then i-edit ko dito sa Paint. So it's up to you guys kung saan nyo i-edit. As long as na mayroon kayong reference, para, kasi gagawin natin, ito na-screenshot ko na, diba yung default na interface ni ChatGPT. Maglalagay ako ng mga notes dyan. Maglalagay ako kung anong gusto ko, ganito, para yun ang paste ko ulit dito sa ChatGPT. So yun, nag-ano ako dito, nag-formulate ng prompt. Kaso nga lang, medyo natagal lang ako dito mag-formulate kasi pabago-bago yung isip ko dito eh. Or hindi lang marunong mag-English. Okay, so great. Pero sabi ko rito, kailangan ko may changes na gusto akong baguhin dito. Okay. So wait lang natin na ma-full generate yung code as per sa desire natin. As per sa new prompt na binigay natin sa kanya. And by the way, pwede kayo gumamit ng free version ni ChatGPT pero limited lang siya per day. So yun ang disadvantage. If I were you, if you have budget, so mas maganda pa rin sa Premium 4.0 kasi siya, unlimited and mayroon siyang deep search. Deep research pala, sorry. Yan. So I have set the default values for the input field. So yun, kanina kasi wala siyang default values, so nag-required ako kay ChatGPT na magkaroon siya ng default values ng 7.5 meters and Fy value of 420 MPa. And the support condition will be simply supported. So yun ang binigay ko sa kanya na prompt. And yun, every time kasi na magbibigay tayo ng prompt guys kay ChatGPT, i-check ninyo kasi minsan nagbabago yung niya nagbabago yung parang lumili sa gusto natin. So yun, from time to time i-check natin. So then as much as possible mag-save kayo ng previous na code na okay na. So as you can see, copy paste lang natin, may default na value na sa span, Fy, and the support condition. And screenshot ko ulit, edit ko dito sa, paste ko dito sa Paint, and mag-generate ako ng bagong prompt kasi hindi pa ako satisfied sa nagiging result. Okay? So, ito. As you can see, in-screenshot ko muna yung interface, ng updated interface. And as you can see kasi yung result, wala pa siyang default na value. So, kailangan ko siya mag-prompt ng, ito yung maging default value niya. Upon opening the application. Okay? So, make this default result upon the opening of the application. Yun.
So dapat kasi sa pag-open pa lang ng apps mo, ng application, yung magiging default value should be the same sa pag-calculate mo ng default value din. So yun, ibibilugan ko siya para at least makita diretso ni ChatGPT. Although alam niya ni ChatGPT. So paste ko lang kasi nandiyan na yung prompt natin sa screenshot. Okay? And wait natin na matapos yung prompt. Yun lang yung process. As long as na kailangan mo siya i-modify and anong gusto natin na maging result ng ChatGPT and in our application, yun. Maglagay lang tayo ng detailed prompts, ng command kay ChatGPT. Pero sabi ko pa kanina, kailangan natin i-check palagi. And sometimes kasi, yung nagiging next na response ni ChatGPT and edited ko medyo nawawala dun sa gusto natin. So we need to verify, and for example pag lumilis na sa gusto natin, i-paste ulit natin yung code na hindi pa updated, then sabihin natin kay ChatGPT na ito yung gusto ko. Yun. So as you can see, okay na tayo. As you can see, meron tayong default value and the result upon the opening the application. Then, meron na naman akong naisip dito na gusto kong gawin. Ang gagawin ko rito, magbibigay ako ng prompt na naman kay ChatGPT sa gusto kong maging mangyari sa application. Sabi dito to, great. So, now change the color of the result. So, commonly kasi, bare na color lang siya, no? So, yan ngayon, gusto ko siya mag-change ng color. So, ang magiging default ko ngayon, sasabihin ko sa ChatGPT na green. And gusto ko yung size, of course, ma-change and maging bold yung natin, maging result. Ayun, so wait lang natin as per sa prompt na binigay ko kay ChatGPT. And from time to time, kailangan ninyo i-check yung result ni ChatGPT kasi sabi ko pa, mag-iiba yan minsan. Di ko alam kasi AI lang siya. So, wala pa ring isip. So, we need to guide through prompt yung maging result ng ChatGPT. Okay. Wait na natin matapos. And so, yun. Wait lang natin from every time na tayo ng prompt kay ChatGPT. Mag-wait lang tayo. It depends on the prompt na binigay ninyo. Kapag mahaba, matagal din. So, yan. Copy-paste ko lang. Copy ko yung code from the ChatGPT and paste ko. As you can see, nag-iba na yung kulay natin. So, medyo maganda na yung interface natin. No? Ngayon. And ang kagandahan dito guys, pwede na tayo mag-edit ito directly sa code. So hanapin ko yung button kasi yung location niya, medyo ayaw ko dyan na sa area na yan, sa location. So ito try ko dito, i-change yung top and left na distansya. Yung coordinates niya, as you can see, napunta siya dito sa sa upper left side. So gusto ko dito sa upper right side na ilagay yung button natin kasi yung naka-default nandito sa baba. So by trial and error, so ayun, makikita naman ninyo sa sa interface kapag magra-run kayo, makikita ninyo nagmo-move yung button. So may idea na kayo kung saan yung position niya talaga. So yung ginagawa ko by trial and error. As until such time na makuha ko na yung point, yung location ng button ko na gusto ko. So it depends sa inyo guys, depende pa rin sa inyo. So nandun na yung sa side, so maganda. And by adjusting, adjust pa rin ako. So yun, nakuha ko na yung approximate na gusto ko na na location. Ayun, so try natin by 15. So, okay na siya.
Okay. Then, by trial, i-adjust pa rin natin, guys. Depende sa gusto ninyo. So, dito kasi hindi pa ako nakakontento by trial and error pa. And of course, yung left side natin, kailangan ko pa i-adjust. Kasi as you can see, medyo malapit sa sa text box. Okay, so, then, nung chinek ko yung yung text boxes, may space sila. So, kailangan ko siya i-change yung Y. I mean yung top and left. Na, saglit na. Yan. Kailangan ko i-change siya. And, ayun. Yung sa result, okay na tayo sa result. And try ko i-run. Okay. Pero yung result, as you can see, malayo siya So, i-check ko muna, i-change ko muna yung combo box, search ko. And level support. So, tinry ko dito kasi adjust yung yung support condition. Pero nakakat siya. So, ibig sabihin may limit siya. So, binalik ko siya sa dati. And in-adjust. So, yun lang talaga ang magiging natin. So, it's up to you. Depende sa gusto ninyo, guys. Okay, i-run ko. Pero, as you can see, support condition, nag-adjust pa ako rito para mahaba. Hindi ma-hide yung yung ibang option. Okay. And, adjust ako dito sa label FY sa top. So, ina-adjust ko siya until such time na makuha ko na yung yung gusto ko siya, gusto kong location ng text boxes sa input data natin. Okay? So, as you can see, okay na tayo. Medyo maganda na sa interface sa tingin ko. And nag-adjust ako rito adjust na natin yung button. Yung button pa rin kasi nga nag-adjust tayo dito ng text boxes. And sa left naman, yun. So, ang naman ang process, pares lang to, guys. Same lang. So, then yung result, kailangan ko i-adjust kasi nandito sa baba. As you can see, sumakto na siya. Sumakto na, guys. And, kaso nga lang, na-maximize yung natin, yung form. So, gusto ko kasi naka-fix. So, I need to change the option sa pag-maximize. Dapat naka-disable siya. And, yung natin, form, dapat naka-single, naka-fix. Hindi sa sizeable. Ayun. As you can see, hindi na siya na-maximize and hindi siya na-resize. Yun ang gusto ko. Naka-fix siya. And, kailangan ko dito ng yung kasi yung updated natin na snippet code. So, isi-save ko kaya ipipaste ko dito kay ChatGPT para yun ang gamitin niya. Kasi nangyayari, nag-update tayo dito sa code, pero yung updated, yung memory ni ChatGPT, hindi pa yun updated. So, kapag mag-prompt tayo, ang ibibigay pa rin niya yung code niya, hindi yung code natin. So, yun, nagbigay ulit ako ng prompt at sasabi ko dito, now the data in the input data boxes should be aligned in the center. So, dapat nag-prompt ako para maglagay siya ng code correspond to the alignment of the text. So, as you can see, meron na siyang alignment. So, kapag alam mo, kahit basic lang sa C# language, makikita mo kaagad yung changes. So, actually, maliit lang yung dinagdag ni ChatGPT. Pero kapag wala kang knowledge sa C#, hindi mo masasabi na kung saan yung pinalitan or dinagdagan ni ChatGPT. Okay? So, yun. Yun lang kailangan natin. So, ang gagawin ko, pwede hindi ko na i-paste yan, i-copy-paste. Yung part lang ng alignment ang gusto kong Kasi kapag
To, kapag i-try ko yan, nandun na sa center. Kaso nga lang, ang problema, yung button ko na bumalik sa dati. So kasi hindi niya kinonsider yung location ng button. So ang gagawin ko rito, i-undo ko siya, then ibabalik ko yung, ikaka-paste ko lang yung alignment ng text. Alignment ng text na lang yung ano ko guys. Okay? Ayan. So, kakapipaste ko yan para dun sa updated na ano natin. Code. Okay? Yun. Sabi ko pa kanina, kapag may knowledge na tayo, kahit konti lang basic knowledge sa code, malalaman natin malalaman natin yung anong gusto lang natin, anong kailangan natin doon. So para hindi na tayo mag-copy paste. Katulad ng nangyari, hindi kinapi lahat ni ChatGPT yung in-input natin na code. So yun. Okay na tayo, pero may modification pa ako na gawin dito. May chine-check ako rito para sa size. Ito, may prompt ako. Make the result as, not size, but the result. Gusto ko na 3 decimal places siya. Instead of 2 decimal places lang yung binibigay kasi ni ChatGPT. Default and default value. So, kailangan ko rito ng 3 decimal places, pero medyo nagbabago-bago yung English natin eh. Yun. So, it depends sa inyo kung anong gusto ninyong prompt. As long as na yung idea nandun. So, as you can see, yung na-update lang ni ChatGPT ito. Yung result ng parang dalawang letter. Originally, it is F2. And, hindi letter, number. Instead na F2, naging F3. Yun ang napaka-amazing na sa code. Kasi, para lang ma-change yung decimal places mo into 3 decimal places instead of 2 decimal places, you need to change only the value of 2 to 3. So, yun. As you can see, naka 3 decimal places na tayo. Ayan, no? Maganda na yung result natin. And of course, we need to check again the value, the calculated value from the manual calculation and the generated value from that application. So from this table, we need to verify, and alam naman natin shift calc. Ito kasi sa FX991ES, calc lang na to. Calc. So, nag-input ako ng value, ng mga constant dito, then ikakalk ko. Mas madali kasi siya i-calculate kapag iterative yung yung mga data. So, para sa natin, yun, cantilever. Sa cantilever is of course 8. Then, FY natin is 415. So, that is 0.06. So, tama. And para sa simply supported naman, L/16. As you can see, 0.403. So, correct. Kapag i-change natin sa 420, so tatanggalin lang natin yung factor na yan, yung coefficient. So, maging 0.0406. 0.406. So, tama yung result natin. So far, okay na tayo. Ngayon, mag-ano na tayo. Kailangan natin i-build yung solution and the application mismo. Kasi, mag-generate na tayo ng .exe file. The executable file. Okay? Okay, so, click lang ninyo yung apps na yan. Then, i-follow ninyo yung path. As you can see, ito yung .exe. Yun na yun yung apps. Copy-paste na yan.
So, pero, kung makita ninyo, wala siyang icon. So, kailangan ko i-change yung icon dito sa default. So, properties lang. Then, browse niyo yung icon. And, select niyo yung gusto ninyong icon. Dapat, yung image niyo is .icu. Ayun. So, ito na yung default icon na makikita dun sa application. Pero, kailan mo na ninyo i-build yung application ninyo din. Open file path, as you can see, Beulah. Mayroon na kayong application ng sarili ninyong application. Pero gusto kong, as you can see, kapag i-run natin, yung default logo yung nakikita natin doon. So, kung gusto niyo i-change yan, click lang niyo yung form and sa icon, browse niyo kung anong icon ang gusto niyo i-view. As you can see, ito na. Na-reflect na yung icon natin na gusto natin. Okay? Yun lang kadali mag-create ng portable application. By the way, this Visual Studio application, very useful ito. Mayroon siyang free community version. Download lang ninyo yan sa search lang niyo sa Google. So, browse lang nyo yung file path, copy-paste ninyo kung saan man gusto ninyo ilagay. And, yun, magra-run na siya. Okay? So, napakadali lang. So, paste, for example, dito, paste ko dito sa documents, then, nandiyan na yung application ninyo. So, pwede niyo copy na lang, then paste or send ninyo sa ibang computer, magra-run na siya. So, pwede rin kayo maglagay ng mga developer, ganyan, copyright, ganyan. Pero kapag hindi pa na-publish, parang wala tayong right? Sa paglagay niyan So yun, at least nakagawa na tayo ng application from scratch and from inserting and feeding the prompt to ChatGPT by coding, debugging, and of course by developing the application, the portable application using the C# language with Visual Studio application, of course, with the aid of ChatGPT. Yun lang guys, thank you for watching and don't forget to follow my page, RH Engineering, and I have my channel also in Facebook, RH Engineering, Waraying Engineer, and Ruel Cepeda. Yun lang guys, thank you and see you next tutorial. Bye-bye!